Kailan mo sasabihin sa kanya, "Another million?" Sa tingin mo ba'y tumatain ng pera yang asawa mong probinsyana? Ang tinig ni Doña Marcela, matigas at walang anumang bahid ng paggalang, ay tila isang matalim na bubog na tumusok sa aking pandinig. Noon, ang mundo ko ay ang amoy ng adobo na dahan-dahang lumalambot sa palayok, ang paborito ni Nathaniel. Ang mundo ko ay ang sinulid na isinara ko sa butones ng kanyang polo na natanggal kaninang umaga. Ang mga kamay ko, na may mga kalyo mula sa walang katapusang gawaing bahay, ay abala sa paghahanda ng isang hapunan na inaasahan kong magdadala ng ngiti sa kanyang mga labi pag-uwi niya mula sa opisina. Ang kusinang ito, sa kabila ng karangyaan ng buong mansyon, ang tanging espasyo kung saan nararamdaman kong may silbi ako. Isang kaharian na binuo ko mula sa pagmamahal at sakripisyo. Ngunit ang isang pangungusap na yon ay sapat na para gumuho ang lahat. Ang sandok na hawak ko ay bumagsak mula sa nanlalambot kong kamay, lumikha ng isang kalansing sa sahig na tila yumanig sa buong pagkatao ko. Hindi ko naramdaman ang pag-init ng mantika na tumalsik sa aking braso. Tila nanigas ang dugo sa aking mga ugat, at ang init ng kalan ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na biglang bumalot sa akin. Napatingin ako sa aking mga palad. Ang mga markang ito, na para sa akin ay simbolo ng aking pag-aalaga, ay tila naging simbolo ng aking kababaan sa kanilang paningin. Lahat ng ito, lahat ng pagod at sakripisyo, para lang ba ituring na isang probinsyanang walang ibang alam, kundi umasa. Dahan-dahang pumasok si Doña Marcela sa kusina. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang matinding kaibahan sa aking simpleng bestida. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, isang tingin na mas masakit pa sa sampal. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Anong tinatayo-tayo mo dyan?" tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. "Narinig mo ba kami? Mabuti, para malaman mo kung saan ka lulugar." Hindi ako umimik. Ang lalamunan ko ay tila may nakabarang hindi makitang bagay. Anong sasabihin ko? Na ang milyong hinihingi ng anak niya ay manggagaling din sa perang pinaghirapan ng aking mga magulang? Na ang bubong na kanilang sinisilungan ay pinapatatag ng pundasyong ako ang naglaan? Hindi. Ang mga salitang yon ay matagal nang namatay sa loob ko kasama ng aking mga pangarap. Pumasok si Nathaniel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta. Iniiwasan niya ang aking mga mata. Isang kilos na mas matindi pa ang pagkumpirma sa lahat. Siya ang aking asawa, ang lalaking pinangakuan kong sasamahan habang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, isa siyang estranghero. "Mama, please." Pakiusap niya sa mahinang boses, saka bumaling sa akin. "Elara, pag-usapan natin ito mamaya." Ngunit alam ko na walang pag-uusap na magaganap. Ang mamaya niya ay isang pangako ng katahimikan, isang paraan para takasan ang katotohanan. Siya ang aking yaman, ang tanging bagay sa mundong ito na hindi ko hahayaang agawin ni numan. Habang nakayakap ako sa kanya, isang tinig ang muling umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Malinaw at walang pag-aalinlangan. Ito ay ang tinig ni Doña Marcela, isang huling patak ng lason bago matapos ang gabi. "Huwag mong isipin na dahil may anak ka ay may karapatan ka na sa pamamahay na to. Tandaan mo, isang salita ko lang, pati niyang bata ay mawawala sa'yo." Ang banta ni Doña Marcela ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok sa gitna ng gabi. Kahit pa lumipas na ang ilang oras, nanatili itong nakabitin sa hangin ng mansyon, mas nakakabingi pa kaysa sa katahimikan. Sa bawat paghinga ni Leo sa aking tabi, bumabalik ang mga salitang yon. "Pati niyang bata ay mawawala sa'yo." Naalala ko ang mukha ng aking ina bago ako ikasal. Ang mga mata niyang puno ng pag-aalala. "Anak, sigurado ka ba?" tanong niya noon. Ang ginto,
Kapag nasa maling kamay, nagiging palamuti lang. Huwag mong hayaang maging palamuti ka lang. Kinabukasan, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Ang telepono sa sala. Walang sino man ang gumalaw maliban sa akin. Ang mga katulong ay may takot sa mga mata na sagutin ito. At si Doña Marcela ay tila reyna sa kanyang trono na naghihintay na pagsilbihan. Dahan-dahan kong nilapag ang basahan at tinungo ang telepono. Sa pag-angat ko ng auditorium, isang tinig na tila sinulid sa nipis, ngunit puno ng pananabik ang aking narinig. "Elara, anak?" Agad na nanumbalik ang init sa aking nanlalamig na katawan. "Inay, kamusta na po kayo?" Hindi ko napigilan ang panginginig ng aking boses. Ang tinig niya, kahit mahina, ay musika sa aking pandinig. Ang tanging koneksyon ko sa buhay na iniwan ko. "Ayos lang ako, anak. Medyo inuubo lang," sagot niya, at narinig ko ang isang tuyong pag-ubo na tila pumipila sa kanyang lalamunan. "Na-miss lang talaga kita." Kayo ni Leo. Bago pa man ako makasagot, isang anino ang tumabon sa akin. Mula sa aking likuran, walang babalang hinablot ni Doña Marcela ang telepono mula sa aking kamay. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa aking balat. "Sino yan?" tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot, tumingin siya sa akin, saka sa telepono. "Ah, ang nanay mo. Sabihin mo tumawag siya kung kailan hindi abala ang mga tao." At sa isang iglap, ibinaba niya ang auditorium, pinuputol ang tanging tulay na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa lalagyan nito ay tila isang malakas na pagbagsak ng pinto sa aking puso. "Pero ma'am, may sakit po siya." Naglakas loob kong sabihin, ang aking boses ay halos pabulong. "Lahat ng mahihirap ay may sakit, Elara," sagot niya nang hindi man lang ako tinitingnan, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, lalo na kapag naamoy nila ang pera. Nanatili akong nakatayo doon. Ang kamay ay nakakuyom. Ang mga kuko ay bumaon sa sarili kong palad. Ang pagkaulila ay hindi lang ang pagkawala ng isang magulang. Minsan, ito ay ang pakiramdam na nag-iisa ka sa isang silid na puno ng mga tao. Kinagabihan, nang ang buong mansyon ay nababalot na sa dilim at tanging ang mahinang ilaw mula sa aking lumang telepono ang nagsisilbing liwanag, palihim akong tumawag muli. Sinigurado kong walang sino mang nakakarinig. Nang sagutin niya ito, ang kanyang paghinga ay tila mas mabigat. "Inay, wag na po kayong mag-alala. Magpapadala na lang po ako ng pera." Sabi ko, pinipigilan ang sariling maiyak. Narinig ko ang mahina niyang pag-iling sa kabilang linya. "Hindi pera ang kailangan ko, anak. Gusto kitang makita. Gusto kong mayakap ang apo ko, kahit isang beses lang." May desperasyon sa kanyang tinig, isang bagay na ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal. Sasakay ako ng bus papunta dyan." Isang matinding takot ang gumapang sa aking dibdib. "Inay, wag po. Mahina pa kayo. Mapapagod lang kayo sa biyahe." Pakiusap ko. Ngunit alam kong buo na ang kanyang desisyon. "Huwag kang mag-alala, anak. Malapit na ako." Ang kanyang boses ay biglang naputol. Napalitan ng sunod-sunod na pag-ubo at pagkatapos, katahimikan. Isang monotonong tunog na walang buhay ang tanging naririnig ko mula sa kabilang linya. Isang tunog na nagsasabing wala na akong kausap. Naputol ang tawag at kasabay nito ay ang huling hibla ng aking pag-asa. Ang bawat segundo pagkatapos ng naputol na tawag ay tila isang butil ng buhangin sa loob ng isang hourglass na walang katapusan. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nananahan sa aking isipan. Mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Buong araw akong hindi mapakali. Ang bawat pagdaan ng sasakyan sa labas ng mansyon ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso sa pag-asang siya na iyon, kasabay ng takot
sa kung ano ang maaari kong masaksihan. Ang mansyon, na dati ay isang kulungan lamang, ngayon ay tila isang napakalaking halimaw na nag-aabang sa kanyang pagdating. Hapon na nang isang maikling tunog mula sa intercom ang bumasag sa tensyon. Boses yon ng gwardiya, nag-aalangan. Mami Lara, may matandang babae po dito sa labas. Hinahanap po kayo. Isang bugso ng pag-asam ang dumaloy sa akin. Si Inay! Ngunit bago pa ako makahakbang, ang tinig ni Doña Marcela ay pumailan lang mula sa itaas ng hagdanan, malamig at mapag-utos. Sino yan, Rody? Isang matanda po, senyora. Galing pa raw pong Bicol. Narinig ko ang isang mahinang tawa mula kay Doña Marcela, isang tunog na walang kagalakan. Huwag papasukin. Sabihin mo, namamalimos lang yan. Paalisin mo. Pero senyora, gawin mo ang sinabi ko. Ang mga salitang yon ay parang mga pako na bumaon sa aking mga paa. Hindi ako makagalaw. Sa isang saglit, narinig ko ang mahinang pagtatalo sa labas ng tarangkahan. Isang boses na pamilyar at pagod, na pilit nagmamakaawa. At ang boses ng gwardiya, na pilit itong pinapaalis. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang takot na mawala ang aking anak ay napalitan ng mas matinding takot na mawala ang aking ina. Tumakbo ako. Tinakbo ko ang pasilyo na dati ay nilalakad ko nang nakayuko. Tinakbo ko ang hagdanan na dati ay inaakyat ko ng marahan. Wala akong pakialam sa marangyang florera na muntik ko ng masagi. Wala akong pakialam sa tingin ni Doña Marcela na nakatayo na pala sa may balkonahe, nakatingin sa labas na tila nanonood ng isang palabas. Ang tanging nasa isip ko ay ang tarangkahan, ang bakal na humaharang sa pagitan ko at ng nag-iisa kong ina. At doon, nakita ko siya, si Inay. Ang kanyang buhok ay mas marami ng puti kaysa sa huli kong naaalala. Ang kanyang damit ay lukot mula sa mahabang biyahe. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng sigla, ay maputla at may malalalim na guhit ng pagod. Nakahawak siya sa malamig na bakal ng tarangkahan. Ang mga daliri niya ay nanginginig, habang ang gwardiya ay magalang ngunit mariing nakaharang sa kanya. Mula sa itaas, naramdaman ko ang nangiti ng tagumpay ni Doña Marcela kahit hindi ko ito nakikita. Nagtagpo ang aming mga mata ni Inay. Sa kabila ng pagod at sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay para sa akin. Isang nangiti na nagsasabing, "Nandito na ako, anak." Iyon na ang huli niyang ngiti. Tila bumagal ang mundo. Nakita ko kung paano nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod, kung paano bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na semento na walang anumang tunog. Isang sigaw ang pumiglas mula sa aking lalamunan, ngunit walang boses na lumabas. Tinulak ko ang mabigat na tarangkahan at tumakbo palapit sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya, niyakap ang kanyang marupok na katawan. Ang init na dati kong nararamdaman sa kanyang mga yakap ay napalitan ng lamig. Ang kanyang paghinga ay mababaw, halos hindi na maramdaman. Inay, gumising ka. Bulong ko, habang hinahaplos ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at sinubukang haplusin ang aking pisngi. Isang patak ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. At pagkatapos, ang kanyang kamay ay bumagsak. Ang huling hininga ay kumawala sa kanyang mga labi. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay ay wala na. Namatay sa labas ng tarangkahan ng aking marangyang kulungan. Ang lahat sa paligid ay naglaho. Ang gwardiya, ang mansyon, ang anino ni Doña Marcela sa balkonahe. Ang tanging natira ay ako, ang aking ina, at ang bigat ng katahimikang mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. At sa pagpatak ng unang butil ng ulan, naramdaman kong hindi lang ang aking ina ang nawala. Sa sementong yun, namatay na rin ang isang bahagi ng aking pagkatao.
Walang naging marangyang burol. Ang aking ina ay ibinalik ko sa lupa ng Bicol sa isang simpleng seremonya sa tabi ng puntod ng aking ama. Ang tanging mga bulaklak ay ang mga ligaw na gumamela na pinitas ko sa tabing daan. Ang tanging musika ay ang hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog. Bumalik ako sa mansyon na parang isang kaluluwang ligaw. Ang aking katawan ay gumagalaw sa mga gawain, ngunit ang aking isip at puso ay naiwan sa sementeryong iyon. Ang bawat sulok ng mansyon, mula sa malamig na marmol na sahig hanggang sa kumikinang na mga chandelier, ay tila isang pangungutya sa simpleng kabaong na pinaglagyan ng aking ina. Ilang araw lamang matapos ang libing, habang ang itim na bestida ay suot ko pa rin, ipinatawag ako ni Doña Marcela. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Magbihis ka, Elara. Magkakaroon tayo ng isang maliit na salu-salo ngayong gabi para itaboy ang malas. Ang mga salita niya ay tila mga langgam na gumapang sa aking balat. Isang salu-salo. Ngayon, tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay walang emosyon. Ngunit ang pagtanggi ay hindi isang pagpipilian sa pamamahay na ito. Ang kanyang utos ay batas, kaya't tumango na lamang ako. Isang manikang sunod-sunuran at bumalik sa aking silid. Naramdaman ko ang mga mata niya sa aking likuran, mapanuri at kontento. Ang gabi ay napuno ng mga tunog ng tawanan na hindi ko maramdaman, ng mga kumikinang na alahas na hindi ko makita ang ganda, at ng mga pabangong nagpapaalala lamang sa akin ng amoy ng mga kandila sa burol ni inay. Pinilit kong maging isang anino sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng tubig na hindi ko naman iniinom. Naghihintay na matapos ang gabing ito. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang tumahimik ang lahat. Si Doña Marcela, na nasa gitna ng bulwagan, ay may ekspresyon ng pagkataranta sa kanyang muka. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang leeg. Nawawala. Sabi niya, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang perlas na kwintas ko, ang pamana pa sa akin ng aking ina. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa mga bisita. At pagkatapos, tila may isang hindi nakikitang kamay na nagturo sa akin. Lahat ng mga mata ay bumaling sa direksyon ko. Ako, ang manugang na probinsyana, ang dayuhan sa kanilang mundo. Ngumiti si Doña Marcela, isang ngiting malungkot, ngunit may pahiwatig. Hindi ko sinasabing may kumuha, pero alam niyo na, minsan, ang pangangailangan ay nagtutulak sa isang tao na gumawa ng hindi inaasahan. Hindi ako makahinga. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng isang kakampi, ngunit ang nakita ko lang ay mga matang mapanghusga. Para lang mapanatag ang lahat. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tila napakakalma. Tia Luz, pakitingnan nga ang maliit na bag ni Elara. Si Tia Luz, ang matandang kasambahay na may kaunting kabaitan pa sa akin, ay napatingin sa akin na may awa. Ngunit sa isang tango mula kay Doña Marcela, dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang aking simpleng itim na pitaka. Ang buong silid ay naghihintay. Binuksan niya ito at mula sa loob, sa harap ng lahat, isang sinag ng liwanag ang kumislap. Ang kwintas na perlas. Nandoon iyon, nakapulupot na parang isang ahas na puti sa loob ng aking pitaka. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Alam ko na, isa itong patibong, isang perpektong pagtatanghal ng kalupitan. Ang aking mga mata ay agad na hinanap si Nathaniel, ang aking asawa, ang ama ng aking anak, ang huling hibla ng aking pag-asa. Nakita ko siya, nakatayo malapit sa isang haligi, ang kanyang mukha ay maputla. Nagtama ang aming mga mata.
Nagmakaawa ang aking mga mata sa kanya. Maniwala ka sa akin, ipagtanggol mo ako. Ngunit ang ginawa niya ay umiwas ng tingin, tila isang duwag na hindi kayang harapin ang katotohanan. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita ang asawa ko. Ang nakita ko ay isang estranghero at sa puso ko, isang bagay ang tuluyang nabali. Ang huling piraso ng pagmamahal at pag-asang matagal kong pinanghahawakan ay nagkadurog-durog. Hindi ako umiyak. Wala nang luhang natitira. Dahan-dahan kong itinuon ang aking paningin kay Doña Marcela na ngayon ay may ekspresyon ng huwad na awa sa kanyang mukha. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hinahayaan siya niyang makita ang kawalan sa loob ko. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang boses ang lumabas mula sa akin. Kalmado, malinaw, at walang anumang panginginig. Tapos na po tayo. Ang mga salitang tapos na po tayo ay binitiwan ko ng walang anumang emosyon. Ngunit ang epekto nito sa bulwagan ay tila isang malaking batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga bulungan ay biglang naputol. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pagkalito. Maging si Doña Marcela ay natigilan sa unang pagkakataon. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ko na sila hinintay na makabawi. Dahan-dahan akong tumalikod, ang aking likod ay tuwid, ang aking mga paa ay matatag sa bawat hakbang. Naramdaman ko ang daan-daang mga mata na nakatutok sa akin, ngunit para sa akin, nag-iisa na lang ako sa silid na yon. Dinaanan ko si Nathaniel na tila isa siyang kasangkapang walang buhay. Hindi ko na siya tiningnan, hindi na siya mahalaga. Pagpasok ko sa aking silid, hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga may pag-asa pa. Ang sa akin ay natuyo, nakasama ng dugo sa puso ng aking ina. Umupo ako sa gilid ng kama at niyakap ang aking sarili. Ang katahimikan ay nakabibingi at sa loob nito, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyong matigas na parang bakal na dumaan sa apoy. Hindi na ako magiging biktima. Ang aking mga mata ay napadpad sa isang maliit at lumang baul sa sulok ng silid. Iyon ang tanging bagay na dinala ko mula sa Bicol. Naglalaman ng mga naiwang alaala ng aking ina. Dati, iniiwasan kong buksan ito dahil sa sakit na dulot ng pangungulila. Ngunit ngayong gabi, tila may isang puwersang humihila sa akin palapit dito. Binuksan ko ang kinakalawang na trangka. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ang sumalubong sa akin. Sa ilalim ng mga lumang litrato at sulat, may isang maliit na kahon. At sa loob nito, sa tabi ng isang kwintas na gawa sa kabibe, ay isang piraso ng makapal na papel, isang business card. Kupas na ang mga letra, ngunit malinaw pa rin ang pangalan, Isandro Vega, abogado. Sa ilalim nito, may isang munting piraso ng papel na nakatupi at dito ay may sulat kamay. Ang sulat kamay ng aking ina. Kung dumating ang araw na wala na ako at kailangan mo ng tulong, anak, hanapin mo ang taong ito. Mapagkakatiwalaan siya. Ang mga salita ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay, isang huling habilin, isang pahintulot. Hinawakan ko ang business card ng napakahigpit. Ang mga gilid nito ay bumaon sa aking palad. Ang sakit na yon ay isang paalala na buhay pa ako, na mayroon pa akong laban. Tumingin ako kay Leo na mahimbing na natutulog. Ang kanyang inosenteng muka ang nagbigay sa akin ng huling piraso ng tapang na kailangan ko. Hindi na ito para sa akin, para ito sa kanya. Hating gabi na nang dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid. Ang buong mansyon ay tahimik, ngunit para sa akin, ang bawat sulok ay may mga matang nagmamasid. Bawat hakbang ko sa malamig na sahig ay maingat. Bawat paghinga ko ay kinokontrol. Dala lamang ang lumang telepono at ang business card. Palihim akong lumabas ng mansyon sa unang pagkakataon nang walang paalam.
Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan at panganib. Naglakad ako hanggang sa makarating sa isang madilim na kanto kung saan may isang pampublikong telepono. Ang bigat ng auditorium sa aking kamay ay tila kasing bigat ng desisyong aking gagawin. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalagay ko ang mga barya at pinipindot ang mga numero sa tarheta. Pagkatapos ng ilang saglit na paghihintay, na tila isang kawalang hanggan, isang boses ng lalaki ang sumagot. Kalmado at profesional. Isandro Vega speaking. Humugot ako ng malalim na hininga. Sir, ako po si Elara. Elara Alcantara. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya, ngunit hindi ito katahimikan ng pagkalito. Ito ay katahimikan ng pag-aantay. Alam ko kung sino ka, sabi niya sa wakas, at sa kanyang boses, walang bahid ng pagkagulat, tanging isang malalim na pakiramdam ng katiyakan. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo, Elara. Nagulat ako. Paano po? Ang iyong ama? Pagpapatuloy niya, at sa pagbanggit niya sa aking ama, isang bagay ang kumurot sa aking puso. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang habilin sa akin. Isang tungkulin, ang protektahan ka mula sa malayo. Ang iyong trust fund, may mga espesyal na provision ito na ikaw lang ang maaaring magpagalaw. Sa sandaling handa ka na. Tila gumuho ang pader na matagal nang nakapalibot sa akin. Hindi ako nag-iisa. Sa lahat ng panahong ito, may isang lihim na tagapagtanggol na naghihintay lang sa aking hudyat. Ang mga luhang akala ko'y naubos na ay muling namuo sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat ng biglaang pag-asa. Nagsalita siyang muli. Ang kanyang boses ay nagbago, naging mas matatag. Tila isang general na nagbibigay ng huling utos bago ang isang digmaan. Handa ka na bang bawiin ang lahat, Mrs. Alcantara? Huminto siya saglit. At pagkatapos ay idinugtong niya sa isang paraang nagpatindig ng lahat ng balahibo ko. O mas tamang sabihing, Miss Montinola? Tumingin ako sa aking refleksyon sa madilim na salamin ng phone booth. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Elarang umiiyak sa sulok. Ang kanyang mga mata ay may apoy. Ang kanyang mga labi ay may determinasyon. Ito na ang katapusan ng pagiging anino. Ito na ang simula ng pagbangon. Handa na ako. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga dating bulungan at mapanghusgang tingin ay napalitan ng pag-iwas. Tila ako isang multo na kanilang nakikita, ngunit ayaw kilalinon. Mas mabuti, ang kanilang paglayo ay nagbigay sa akin ng espasyong kailangan ko para buuin ang aking sarili, piraso bawat piraso, sa loob ng aking isipan. Ang bawat paglilinis ko ng alikabok, bawat paghuhugas ng pinggan ay hindi na gawain ng isang asawa, kundi paghahanda ng isang sundalo bago ang digmaan. Isang gabi, isang marahang katok sa pinto ng aking silid, ang pumutol sa aking pag-iisip. Alam ko kung sino yon. Si Nathaniel. Ito ang unang pagkakataon na kusa siyang lumapit sa akin mula noong gabing iyon. Pumasok siya nang hindi ako tinitingnan sa mata. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Isang postura ng pagkakasala, ngunit may bahid pa rin ng pag-asang nakasanayan na niyang laging nakukuha ang gusto niya mula sa akin. Umupo siya sa isang silya sa tapat ko. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa kanyang kandungan. Elara, panimula niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. I know nagalalit ka. I'm sorry for what happened. Ang salitang sorry ay lumabas sa kanyang bibig na tila isang dayuhang salita. Pilit at walang bigat. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang magpatuloy. May problema lang sa negosyo. Isang malaking proyekto. This is it, Elara. Ito na ang project of the century. Kapag natuloy ito, lahat ng problema natin mawawala na. We can start over.
Habang siya'y nagsasalita, hindi ko narinig ang mga detalye ng kanyang proyekto. Ang narinig ko ay ang desperasyon, ang pamilyar na pangako ng isang kinabukasang hindi kailanman darating. Naalala ko ang mga salita ni Attorney Vega sa telepono. Hayaan mo siyang lalong mabaon, hayaan mo siyang humingi ng huling tulong, at kapag nakuha na niya ang tiwala mo, doon natin puputulin ang lubid. Tumingin siya sa akin sa wakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na dati ay kayang-kaya akong tunawin. I need one last loan from your fund, Elara. A big one. Pangako. Ito na ang huli. Sa loob ko, isang malamig na alon ang dumaloy. Ang babae mula sa nakaraan ay iiyak, magmamakaawa, o kaya'y manunumbat. Ngunit ang babaeng kaharap niya ngayon ay iba na. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, nakita kong siya ang natakot. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Sige, sabi ko. Isang salita lang, ngunit sapat na iyon para mabura ang lahat ng pag-aalala sa kanyang mukha. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang saya at pagkatapos ng kagaanan. Tila hindi siya makapaniwala sa kung gaano naging kadali ang lahat. Kinabukasan, sa harap ng isang lamesang puno ng mga dokumento, naroon kaming tatlo. Ako, si Nathaniel, at si Doña Marcela na may matamis na ngiti ng tagumpay. Inilapag nila sa aking harapan ang mga papel. Isang kontrata na maglilipat ng isang napakalaking halaga mula sa aking pangalan patungo sa kanya. Kinuha ko ang mamahaling pluma. Naramdaman ko ang panonood nila sa bawat galaw ko. Idiniin ko ang dulo ng panulat sa papel, sa espasyo kung saan nakalagay ang aking pangalan. Ang pirma ko ay naging mas matatag, mas kontrolado kaysa dati. Hindi ito ang pirma ng isang sunod-sunurang asawa. Ito ang pirma ng isang taong naglalatag ng sarili niyang bitag. Nang matapos ako, ang ngiti ni Nathaniel ay abot langit. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento na parang takot. Nabawiin ko pa. Thank you, Elara. You won't regret this, sabi niya. At sa isang iglap, tila nabura sa isipan niya ang lahat ng sakit na idinulot niya. Iniwan nila akong mag-isa sa silid-aklatan. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa hardin kung saan minsang naglaro si Leo. Para sa kanila, ang pirma na yon ay ang kanilang kaligtasan. Ang hindi nila alam, iyon ang simula ng kanilang pagbagsak. At ito ay isang paunang bayad lamang para sa buhay ng aking ina. Ang mansyon ay muling binalot ng isang huwad na kapayapaan. Ang pirma ko sa mga dokumentong yon ay tila isang salamangka na nagpabago sa lahat. Si Doña Marcela ay bumalik sa kanyang pagiging reyna. Ang kanyang mga ngiti ay mas matamis. Ang kanyang mga utos ay mas malumanay. Si Nathaniel naman ay palaging wala sa bahay, abala sa kanyang project of the century. Ngunit sa tuwing umuuwi, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ang kanyang mga kilos ay may bagong sigla. Tila nakalimutan na nila ang gabi ng mga ninakaw na perlas. Tila nakalimutan na nila ang puntod ng aking ina. Ako naman ay nanatiling isang tahimik na tagamasid. Nagpatuloy ako sa aking mga gawain, isang anino sa kanilang nagbubunying mundo. Ngunit sa loob ko, wala ng sakit, wala ng pait. Tanging isang malamig na paghihintay. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pahina sa kalendaryo na aking minamarkahan, papalapit sa araw ng paniningil. Ang unang bitak ay lumitaw sa isang Martes ng umaga. Nasa sala ako, pinupunasan ng isang mesang salamin ng isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa teleponong nakapatong sa isang antigong cabinet. Si Doña Marcela na nagbabasa ng isang mamahaling magazine habang umiinom ng tsa, ang siyang sumagot. Alcantara Residence, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nagpatuloy ang ilang sandali ng katahimikan habang nakikinig siya. Dahan-dahan,
Ang kanyang tuwid na likod ay bahagyang kumuba. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. "What do you mean declined? That's impossible. Check it again." Narinig ko ang pagbabago sa kanyang tono. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng inis na may bahid ng pag-aalala. Ibinaba niya ang telepono, hindi sa marahang paraan na dati niyang ginagawa, kundi may kaunting puwersa na lumikha ng isang maikling kalampag. Hindi niya ako tiningnan. Nagpanggap siyang walang nangyari at bumalik sa kanyang pagbabasa. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mas mahigpit na nakahawak sa magasin, sapat na para lukutin ang makintab na papel. Dumating si Nathaniel ng hapong iyon, may dalang isang malaking palumpon ng mga rosas para sa kanyang ina. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay agad na naglaho nang makita niya ang madilim na anyo ni Doña Marcela. "Nathaniel, ano to?" Tanong niya. Hindi na nag-abalang itago ang kanyang pagkainis. "The manager from the jewelry store called. Tumalbog daw yung tseke na pinambayad ko. My God, the humiliation!" Tila nabigla si Nathaniel, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang pilit na tawa. "Relax. It's just a minor bank issue. Probably a system glitch. The new investment is processing. Just a few more days." "Days? Baka kumalat na to sa buong high society. You better fix this." Sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay naging mas matinis. Pinanood ko sila mula sa kusina. Ang aking mga kamay ay abala sa paghihiwa ng gulay. Ngunit ang aking buong diwa ay nasa kanilang pagtatalo. Pinanood ko kung paano nila sinubukang pagtakpan ang isang butas sa isang barkong unti-unti nang lumulubog. Kinabukasan, isa na namang tawag ang dumating. At isa pa, isang tawag mula sa country club na nagsasabing suspendido ang kanilang membership dahil sa hindi nabayarang dues. Isang tawag mula sa isang supplier na naghahanap ng bayad. Ang bawat tawag ay isang martilyo na unti-unting dumudurog sa pader ng kanilang kayabangan. Ang dating tawa sa mansyon ay napalitan na ng mga pabulong na pagtatalo. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga kunot sa noo. At si Nathaniel, na dati puno ng kumpiyansa, ay nagsimulang magmukhang isang taong tumatakbo sa isang karerang hindi niya kayang ipanalo. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ay nanatiling kalmado. Ako ang sentro ng bagyo, hindi natitinag. Isang gabi, nakita ko si Doña Marcela na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa kawalan. "Nathaniel," narinig kong sabi niya sa kanyang anak na papalapit. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap na, "Sigurado ka ba dyan sa proyekto mo?" Hinawakan ni Nathaniel ang kanyang mga balikat. "Trust me," sabi niya, at sa kanyang boses, narinig ko ang desperasyon. "Just wait for the final disbursement. Sa Biyernes. Pagkatapos niyan, lahat ng ito, tatawanan na lang natin." Ngunit alam ko ang hindi nila alam. Walang Biyernes na darating. Walang huling disbursement. Ang lubid na kanilang kinakapitan ay malapit nang maputol. At ako ang may hawak ng gunting. Dumating ang Biyernes na tila isang hiningang matagal na pinigil. Ang hangin sa loob ng mansyon ay mabigat sa pinaghalong pananabik at kaba. Si Doña Marcela ay nagsuot ng kanyang pinakamahal na bestida. Tila handa nang sumalubong sa isang prosesyon ng tagumpay. Si Nathaniel naman, suot ang kanyang pinakabagong Amerikana, ay may isang ngiti sa kanyang labi na hindi maalis-alis. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Palipat-lipat ng tingin na tila may hinahanap na katiyakan. Pumasok siya sa aking silid nang hindi na kumakatok. Ang kanyang pabango ay kasing tapang ng kanyang kumpiyansa. "Elara, let's go. The bank manager is waiting. Ito na yon. The final step." Tumayo ako ng marahan. Ang aking suot ay isang simpleng kulay abo na bestida. Walang alahas, walang kulay sa aking mukha. Isang matinding kaibahan sa kanilang paghahanda. Habang naglalakbay kami sa loob ng marangyang kotse, walang tigil si Nathaniel sa pagsasalita. Tungkol sa mga bagong kontratang pipirmahan niya,
tungkol sa isang party na gaganapin para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, tungkol sa isang bakasyon sa Europa na matagal na nilang pinaplano. Hindi ako umimik. Ang aking tingin ay nasa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga gusaling aming dinaraanan. Ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa aking tainga. Sa isip ko, ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-ubo ng aking ina, ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa semento. Ang meeting room ng bangko ay malamig at tahimik. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang bank manager ay bumati sa amin ng isang profesional na ngiti. Hindi alam na siya ay isang manonood sa huling yugto ng isang trahedya. Inilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Makakapal na papel na naglalaman ng kinabukasan ng pamilyang Alcantara. "Everything is in order, Mr. Alcantara," sabi ng manager. "We just need Mrs. Alcantara's final signature right here." Itinuro niya ang isang blankong linya sa ilalim ng isang mahabang talata ng mga teknikal na salita. Ngumiti si Nathaniel sa akin, isang ngiting puno ng pag-asa at kasakiman. "Go on, Elara. Sign it for our future." Inabot niya sa akin ang isang gintong pluma. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Ang bank manager na naghihintay. Si Nathaniel na halos hindi na humihinga sa pananabik. Kinuha ko ang pluma. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila bigat ng lahat ng taon ng aking pagtitiis. Tinitigan ko ang papel. Ang mga letrang nagsasabi na muli, ibibigay ko ang isang piraso ng aking pagkatao para sa kanila. Itinaas ko ang aking paningin mula sa papel at tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nathaniel. Nakita niya ang isang bagay doon na hindi niya inaasahan. Hindi takot, hindi pag-aalinlangan, kundi isang matigas at hindi matinag na kapasyahan. Dahan-dahan, nang walang anumang panginginig sa aking kamay, ibinaba ko ang pluma sa tabi ng mga dokumento. Hindi sa linyang dapat kong pirmahan. Pagkatapos, gamit ang dulo ng aking daliri, itinulak ko ang mga papel pabalik sa gitna ng mesa, palayo sa akin. Ang ngiti sa mukha ni Nathaniel ay unti-unting naglaho na parang isang imaheng nabubura sa tubig. Napalitan ito ng pagkalito. "What are you doing? Anong problema?" Pabulong niyang tanong, maingat na huwag marinig ng manager. "Sign it, Elara." Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng sakripisyo ay nagtipon sa isang tinig na lumabas sa akin. Kalmado, malamig, at pinal. Tapos na ang pautang, Nathaniel. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang paglalakbay sa loob ng isang nagbabagang katahimikan. Ang hangin sa loob ng kotse ay nanlalagkit at mabigat. Si Nathaniel ang unang bumasag nito. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang pinaghalong galit at hindi makapaniwalang pagtataka. "What was that, Elara? Anong ibig sabihin nun? After everything I did, everything I planned, you just walk away? Ganun na lang yon?" Hindi ako sumagot. Ang aking tingin ay nanatili sa labas, sa mga puno, at gusaling mabilis na lumilipas, na tila mga alaala ng isang buhay na malapit ko nang iwan. "Answer me!" Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. "Is this about the necklace? About your mother? My God, Elara, learn to let things go. This is our future." Ang pagbanggit niya sa aking ina ay tila isang punyal na muling ibinaon sa aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dumugo. Sa halip, lalo lamang nitong pinatigas ang bakal na determinasyon sa loob ko. Nang marating namin ang dulo ng aming kalye, isang hindi pangkaraniwang tanawin ang sumalubong sa amin. Ang karaniwang tahimik at maluwag na daan patungo sa aming tarangkahan ay napuno ng mga sasakyan, mga mamahaling itim na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada na tila isang prosesyon ng libing. "What's this?"
May party ba si Mama na hindi ko alam? Nagtatakang tanong ni Nathaniel. Ang kanyang galit ay pansamantalang napalitan ng pagkalito. Habang papalapit kami, mas luminaw ang lahat. Sa labas ng aming matayog na tarangkahan na laging nakasara at binabantayan, ay nakatayo ang isang grupo ng mga lalaki. Lahat ay nakasuot ng madilim na Amerikana. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon na parang mga estatwang bato. Ang aming gwardiya ay nakatayo sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pag-aalala. Pagpasok ng aming sasakyan sa driveway, bumaba agad si Nathaniel. "Anong ginagawa niyo dito? Who are you people?" Tanong niya. Sinusubukang ibalik ang awtoridad sa kanyang boses. Isang lalaki na tila leader ng grupo ang humakbang pasulong. "Mr. Alcantara, we're here on behalf of our clients. Multiple clients to be exact." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Doña Marcela. Ang kanyang mukha ay nagliliyab sa galit. "How dare you trespass? Sino kayo para guluhin ang pamamahay ko? Rody, paalisin mo sila." Ngunit walang sino man ang gumalaw. Ang leader ng grupo ay naglabas ng isang makapal na folder. "Senyora Alcantara, hindi po ito pag-trespass. Narito kami para maningil. Ang mga tseke na inisyu ng inyong anak, lahat ay tumalbog. Ang mga pautang, lahat ay overdue. Ang inyong mga kumpanya ay bangkarote na." Ang bawat salita ay tila isang malakas na suntok sa hangin. Ang salitang bangkarote ay nanatiling nakabitin, isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ang mukha ni Doña Marcela ay nawalan ng kulay na parang isang puting tela. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin siya kay Nathaniel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan ng isang pagsisinungaling being na muling magtatayo sa kanilang gumuguhong mundo. Si Nathaniel ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. "That's a lie! The funds! The disbursement! It was supposed to come today!" Ngumiti ang lalaki, isang ngiting walang kagalakan. "Wala pong pondo, Mr. Alcantara. At base sa mga dokumentong hawak namin, ang proyektong sinasabi ninyo ay walang iba kundi isang malaking panloloko para makakuha ng pondo mula sa mga investor. That's fraud." Ang salitang fraud, ang huling pako sa kabaong. Bumagsak si Doña Marcela sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Ang reyna ay nawalan ng korona. Ako naman, dahan-dahang bumaba mula sa kotse. Tahimik akong tumayo sa isang tabi. Isang aninong nagmamasid sa pagguho ng imperyong binuo mula sa aking mga luha. Dinaanan ako ng tingin ni Nathaniel at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Galit, takot, pagsisisi, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagkaunawa. Naunawaan niya na. Ito ay gawa ko. At habang ang lahat ay nasa gitna ng kaguluhan, isang sasakyan ng pulis ang marahang pumasok sa tarangkahan. Ang mga ilaw nito ay walang tunog na umiikot. Nagdaragdag ng isang kulay bughaw na anino sa nagaganap na trahedya. Ang pagdating ng sasakyan ng pulis ay nagpatahimik sa lahat. Maging ang mga ahenteng naniningil ay napaatras, nagbibigay daan sa awtoridad. Ang mga umiikot na ilaw nito ay nagpinta ng asul at pula sa mga pader ng mansyon, sa mga mukha ng mga taong naroroon. Isang tahimik na babala ng pagbabagong hindi na mababawi. 2 pulis ang bumaba mula sa sasakyan. Ang kanilang mga kilos ay kalmado at may katiyakan. Hindi sila nagpakita ng anumang pag-aalinlangan habang nilalapitan nila ang sentro ng kaguluhan, si Nathaniel. "Mr. Nathaniel Alcantara?" Tanong ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Tumingin si Nathaniel na tila isang taong ginising mula sa isang masamang panaginip. "Yes. Why?" "We have a warrant for your arrest," sabi ng pulis.
habang ipinapakita ang isang piraso ng papel. For charges of large-scale estafa and fraud. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang huling haligi na sumusuporta sa mundo ni Doña Marcela. Mula sa kanyang pagkakasalampak sa sahig, sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang mamahaling bestida ay nalukot at narumihan. Hindi! Hindi niyo siya pwedeng kunin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkabigo. Hindi ng galit. Hindi niyo ba ako kilala? I am Marcela Alcantara. Wala siyang kasalanan. This is all a mistake. Ngunit ang mga pulis ay hindi natinag. Sila ay sanay na sa ganitong mga eksena. Dahan-dahan nilang nilapitan si Nathaniel. Hindi na siya lumaban. Ang lahat ng yabang at kumpiyansa ay nawala na sa kanyang katawan. Tila siya isang manikang pinatuyo na walang sariling lakas. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim at nakabibinging pagkaunawa. Sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. Habang ang isang pulis ay marahang inilalagay ang posas sa mga kamay ni Nathaniel, isang tunog ng metal na nagsasara ang tila naging hudyat ng katapusan ng kanilang paghahari. Si Doña Marcela ay humagulgol, isang tunog na hindi na pang reyna, kundi pang isang ordinaryong taong nawalan ng lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ay tumalikod. Pumasok akong muli sa loob ng mansyon. Ang aking mga hakbang ay hindi nag-aalinlangan. Nilagpasan ko ang mga mamahaling palamuti, ang mga larawang nakasabit sa pader na nagpapakita ng kanilang huwad na kaligayahan. Isang lugar na lang ang aking tinungo, ang silid ni Leo. Natagpuan ko siyang mahimbing na natutulog, hindi alam ang kaguluhang nangyayari sa labas. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Dahan-dahan ko siyang ginising at sa kanyang mga matang nag-aantok, ngumiti ako. Tara na anak, aalis na tayo. Inalalayan ko siyang tumayo at hawak ang kanyang maliit na kamay. Lumabas kami ng silid. Pagbaba namin, ang eksena ay pareho pa rin. Si Doña Marcela ay umiiyak pa rin sa sahig. Inaalon ng kapatid ni Nathaniel na si Katrina. Si Nathaniel naman ay marahang isinasakay sa kotse ng pulis. Hindi ako lumingon. Hindi ko sila tiningnan. Ang aking buong mundo ay nakasentro na lamang sa maliit na kamay na mahigpit na nakahawak sa aking palda. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ni Leo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito, ngunit mayroong kakaibang pagtitiwala sa akin. Sa isang lugar na magiging ligtas tayo, aking mahal. Sagot ko. Inilapit siya sa aking tagiliran. Nang makarating kami sa aming sasakyan, ang kotse na pinayagan ni Isandro na gamitin namin, sinigurado kong nakaupo ng maayos si Leo sa kanyang car seat. Bago ako sumakay sa driver's seat, sandali akong huminto at tumingin sa likod. Sa kinatatayuan ni Nathaniel, na ngayon ay nakahawak na sa bubungan ng kotse. Huli na. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Mula sa pagiging hari ng kanyang sariling maliit na mundo, ngayon ay isang bilanggo na siya ng sarili niyang kasakiman. Lumapit siya sa aking bintana. Ang kanyang mukha ay halos dumikit sa salamin. Elera, please. Huminga siya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa pagitan ng mga pulis na umaawat sa kanya. Huwag mo akong iwanan. Paano si Leo? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Ang paggamit niya kay Leo bilang pananggalang kahit sa huling sandali ay nagpapatunay na hindi siya nagbago. At sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pagmamahal na aking naramdaman ay tuluyan ng namatay. Ang kalayaan ko ay hindi matatawaran ng kanyang kaligtasan. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Sagot ko. Ang aking Tagalog ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi tulad mo, Nathaniel. Hindi ko kailangang magnakaw o manloko para mabigyan siya ng magandang buhay. Ang utang na loob mo sa akin ay binayaran mo na sa pagdurusa ng aking ina.
Ang utang na loob ng pamilya mo ay binayaran mo na sa lahat ng taon na ipinakain at pinatira ko kayo mula sa hindi mo alam na kayamanan. Tinitigan ko siya ng diretso. Ang pinakamalaking utang mo sa akin ay ang nawalang oras at iyon hindi mo na mababayaran pa. Sa likod namin, ang mga pulis ay nagbigay ng hudyat. Kailangan na siyang isakay. Sa huling pagkakataon, binitiwan ko ang aking tingin sa kanya. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako nag-iwan ng anumang bakas ng emosyon. At pagkatapos, inilagay ko ang aking paa sa accelerator. Ang kotse ay umalis sa mansyon, nag-iwan sa likuran ng mga sigaw, mga pag-iyak, at ang katahimikan ng isang imperyong gumuguho. Hindi ako lumingon, ngunit alam ko na sa loob ng kotse na yon, kasama si Leo, ay ang tunay na Elara Montinola na sa wakas ay malaya na. Ang pagsakay sa pribadong sasakyan na ibinigay ni Attorney Isandro ay isang karanasan na hindi ko na inasahan pang muli. Malinis, tahimik, at may amoy ng bagong katad. Ang bawat metrong nilalakbay namin palayo sa Maynila ay tila isang paghila sa aking kaluluwa palayo sa mga kadena. Sa aking tabi, si Leo ay tahimik na naglalaro ng kanyang mga laruan. Ang kislap ng pagkabata ay bumalik na sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal nang nawala sa kanya sa bahay ng mga Alcantara. "Saan tayo pupunta, Mama?" tanong niya. Hindi na sa tono ng takot, kundi sa tono ng pagbabago. "Sa isang lugar na magiging masaya tayo, anak ko." Sagot ko, inilalagay ang aking kamay sa kanyang maliit na kamay. Ito ang pagpapatunay na ang aking kalayaan ay hindi lamang para sa sarili ko. Pagdating namin sa gusali ng tanggapan ng mga tagapagmana ng Montinola, isang istruktura na kasing tayog at kasing yaman ng anumang pag-aari ng mga Alcantara, ay sinalubong kami ni Isandro, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Tia Luz, ang matapat na kasambahay, na umiiyak sa tuwa nang makita kaming ligtas. "Tia, salamat sa Diyos," sabi ni Tia Luz, yumuko pa rin sa amin sa kabila ng kanyang gulang. "Tia Luz," ngiti ko, hinawakan ng kamay ng matandang babae. "Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo kay Leo nung wala ako." Pagkatapos ng maikling pagyakap, inihanda kami ni Isandro para sa huling yugto. "Inayos ko na lahat ng papeles, Elara. Ngayon na ang araw para sa iyong paglitaw." Ang mga kumpanya ni Nathaniel ay nakalista na bilang bankrupt at ang mga investor na naloko niya ay nakipag-ugnayan na sa amin para sa kaso. Ngunit bago iyon, kailangan mong magbigay ng isang opisyal na pahayag. Dinala kami ni Isandro sa isang malaking conference room. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakahanay ang mga kinatawan ng iba't ibang pahayagan at istasyon ng telebisyon. Ang mga tao na dating nagbabasa ng balita tungkol sa kanyang kasikatan, ngayon ay handa nang isulat ang kanyang pagbagsak. Nang lumitaw ako, hindi na bilang Elara Montinola, ang asawang probinsyana, kundi bilang ang tagapagmana ng kayamanan. Ang aking tindig ay matatag. Ang aking suot ay simple ngunit elegante. Hindi nagpapakita ng labis na yaman, ngunit nagpapakita ng hindi maikakailang kapangyarihan. Sa tabi ko ay si Leo, na hawak ang isang maliit na laruang eroplano, at si Isandro na handang sumagot sa mga teknikal na tanong. Nagsimula ang press conference. Ang unang tanong ay tungkol sa pagkawala ng pera. Sumagot ako ng kalmado na ipinaliwanag na ang mga pondo na ginamit ni Nathaniel ay galing sa isang trust fund na pinamamahalaan ko para sa kapakanan ng aming anak, at ang mga transaksyon ay walang pahintulot ko. Nang dumating ang tanong tungkol sa pamilya Alcantara, ito ang sandali na aking pinakahihintay. "Mrs. Montinola," tanong ng isang reporter, "may balita po na ang inyong biyenan, si Doña Marcela Alcantara, ay na-admit sa ospital matapos ang pag-aresto sa kanyang anak. Ano po ang masasabi ninyo sa sitwasyon ng inyong biyenan?" Tumingin ako ng diretso sa kamera.
Ang aking tinig ay naging malumanay, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Ako ay nagdarasal para sa kalusugan ng sinuman, sabi ko. Ngunit ang pagdurusa ay may iba't ibang uri. Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang iyon ay nagpatuloy na mamuhay sa isang kasinungalingan na ipinapasa ang kanilang kahihiyan at pagpapakasarili sa pamamagitan ng pagmamaliit sa iba. Ang pinakamahirap na tanggapin para kay Doña Marcela ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang pagkawala ng hiya, ang kanilang reputasyon sa mata ng lipunan. Huminga ako ng malalim at ang aking boses ay naging mas malinaw pa. Hindi ko sila hinilingan ng anumang kapalit sa lahat ng aking isinakripisyo. Ngunit ang katotohanan ay nararapat na lumabas. Ang tunay na pagpapalaya ay hindi ang pagkuha ng kanilang ari-arian, kundi ang pagpapaalam sa lahat na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang salapi o apelyido. Ito ay nasusukat sa kanyang dignidad. Sa huling tanong, ang reporter ay nagtanong tungkol kay Nathaniel. Hindi ko na sinagot pa. Ang tanging kailangan kong gawin ay ipahayag ang aking intensyon. Mula ngayon, sabi ko, tinitingnan muli si Leo na ngumiti sa akin. Ang aking buhay ay nakatuon sa pagbuo ng isang kinabukasan para sa aking anak at pagtulong sa mga kababaihan na tulad ko na natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Sa wakas, nagbigay ako ng isang malawak, ngunit hindi mapagkunwari, ngiti. Ito ang nangiti ng isang taong nakahanap ng kanyang sariling halaga sa labas ng anumang kasal o apelyido. Ang pag-alis sa Maynila ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang pagmamartsa patungo sa isang pangako. Ang kotse ni Attorney Isandro ay humahagibis sa highway, ngunit sa loob, tila huminto ang oras. Nakaupo ako sa tabi ni Leo at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hinayaan kong makita ng aking anak ang aking mukha na walang anumang maskara ng pagtitiis. Mama, saan talaga tayo pupunta? Tanong ni Leo. Tinitingnan ng mabilis na paglayo ng mga gusali. Ngumiti ako. Isang ngiti na naramdaman kong totoo sa aking puso. Sa isang lugar kung saan may malawak na lupain, Leo. Isang lugar kung saan pwede kang tumakbo nang walang humahadlang. Isang lugar na pag-aari natin. Ang bawat kilometro na nilalampasan namin ay tila naglalabas ng isang layer ng dumi at sakit na idinikit sa aking pagkatao. Habang papalayo kami sa mga abalang kalsada, ang tanawin ay dahan-dahang nagbago. Ang makapal na usok mula sa mga sasakyan ay napalitan ng sariwang hangin na may bahagyang amoy ng lupa at sariwang damo. Ang ingay ng trapiko ay pinalitan ng katahimikan ng probinsya na minahal ko. Nang marating namin ang isang lupain sa timog, ang unang bagay na ginawa ko ay ang paghinga ng malalim. Ang hangin ay hindi mabigat, hindi amoy ng pabango at artipisyal na kasikatan. Ito ay amoy ng kalikasan, ng amag at alikabok na tapat. Ang amoy ng isang lugar na nagsisimula muli. Ito ay hindi ang amag ng pagpapabaya sa loob ng mansyon, kundi ang amoy ng buhay na naghihintay na mabuhay. Tingnan mo, Leo, sabi ko. Hinila siya palabas ng sasakyan. Ang lupain ay malawak. Hindi ito marangya. Ngunit ito ay samin. May isang maliit na lumang bahay doon na kailangang ayusin. Ngunit ito ay isang malinis na lienzo, isang bagong simula. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Leo na naglakad ng malaya. Ang kanyang maliliit na paa ay lumalapat sa lupa. Sa naramdaman ko ang pag-ihip ng hangin sa aking mukha, hindi ang banayad na whoosh na aking kinasusuklaman dati, kundi isang malakas at nagpapalakas na hampas na nagpapahupa ng lahat ng tensyon sa aking mga balikat. Tumayo ako sa tabi ni Leo. Pinapanood siya hang tumakbo sa gitna ng bakanteng lupain. Ang kanyang tawa ay narinig ko sa malayo. Isang tunog na napakadalas ko nang narinig na halos hindi ko na maalala. Mama, tingnan mo. Ang laki-laki ng lugar. Sigaw niya, ang kanyang tinig
ay malinaw at puno ng kagalakan. Naramdaman ko ang bigat ng aking luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay luha ng tagumpay. Tiningnan ko si Attorney Isandro na tahimik na nagmamasid sa amin mula sa likuran. "Maraming salamat, Isandro," sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa matinding emosyon. "Hindi ko malilimutan ito. Ang utang ko sa iyong ama ay hindi mababayaran ng salapi, Elara. Ang tanging paraan para mabayaran yon ay ang makita kang maging masaya at malaya. At higit sa lahat, ang makita si Leo na lumaking walang takot." Lumapit siya sa akin at sa isang sandali, naramdaman ko ang isang pag-aalala na halos lumampas sa propesyonal na hangganan. Ngunit mabilis niya itong binawi, nagbigay ng isang magalang na tango. "Aalis na ako. May mga papeles pa akong kailangan asikasuhin tungkol sa mga asset ng Alcantara. Huwag kang mag-alala, itutuloy namin ang proseso hanggang sa dulo." Naiwan kaming dalawa ni Leo. Habang lumulubog ang araw, dinala ko siya sa lumang bahay. Ang amoy sa loob ay amag at alikabok. Ang amoy ng pag-iisa, ngunit iba ito sa malamig at nakakabahalang amoy ng pagpapabaya sa Maynila. Dito, ito ay amoy ng isang simula. "Maghahanap tayo ng mga kasangkapan bukas, anak," sabi ko, habang hinuhubad ang aking mamahaling damit na tila isang balat na hindi ko na kailangan. "Ngayon, magpapahinga muna tayo." Bago kami matulog sa isang simpleng banig na inihanda ni Tia Luz bago umalis, hinawakan ko ang kamay ni Leo. Ang init nito ay tumagos sa aking pagod. Sa wakas, wala nang takot sa mga anino. Wala nang banta ng pagkawala. Tinitigan ko ang buwan na tila mas maliwanag dito kaysa sa Maynila. Ang aking katawan ay pagod, ngunit ang aking kaluluwa ay nag-uumapaw sa kapayapaan. Narito ako, hindi dahil sa isang lalaki, hindi dahil sa isang apelyido, kundi dahil sa sarili kong lakas at para sa aking anak. Ang tanong ay hindi na kung makakabalik pa ako sa nakaraan, kundi kung anong kapaligiran ang bubuuin ko para sa hinaharap. "Leo, bulong ko sa dilim, makikita mo, magiging masaya tayo dito. Makakagawa tayo ng sarili nating hardin." At sa gitna ng katahimikan ng probinsya, sa isang bahay na malayo sa karangyaan, naramdaman ko ang unang tunay na paghinga ng kalayaan. Lumipas ang 3 taon. Ang maliit na bahay sa probinsya ay hindi na maliit o luma. Ito ay isa ng tahanan na puno ng buhay at liwanag. Ang dating bakanting lupain ay ngayon ay isang masaganang hardin. Pinangalanan namin itong Hardin ni Inay. Bawat tanim ay may kwento, bawat bulaklak ay simbolo ng isang bagong simula. Si Leo ay lumaking isang masiglang bata, matalino, at higit sa lahat, masaya. Ang kanyang tawa ay ang musika na bumabalot sa aming tahanan. Ang aking kumpanya, ang Montinola Foundation, ay lumalaki, nagbibigay ng tulong pinansyal at legal sa maraming kababaihan na naipit sa mga nakakalason na relasyon, mga kababaihang tulad ko noon. Ang aking tagumpay ay hindi nakikita sa mga mamahaling alahas, kundi sa bawat pag-angat ng isang babaeng tinulungan kong mahanap ang sarili niyang lakas. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga rosas, isang sasakyan ang huminto sa aming tarangkahan. Hindi ito kasing laki ng kotse ng mga Alcantara, ngunit ito ay bago at nagpapakita ng pagsisikap. Si Isandro Vega ang bumaba, kasama niya si Katrina Alcantara. "Elara," bati ni Isandro, ang kanyang nangiti ay puno ng tunay na pagmamahal para sa isang matalik na kaibigan. "Maganda ang hardin mo." Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi na siya ang nagbigay sa akin ng pera, kundi ang tagapag-ugnay sa aking muling pagkabuhay. "Katrina," bati ko naman sa babae sa likuran niya. Si Katrina, ang dating mapagmataas na kapatid ni Nathaniel, ay iba na. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit maayos. Ang kanyang mga mata
ay hindi na puno ng paghuhusga, kundi ng pagpapakumbaba. Elara, halos hindi niya masabi ang pangalan ko. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Matagal na akong humihingi ng tawad, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng ginawa namin sa inyo. Kahit hindi ninyo na kailangang magpaliwanag, gusto ko lang ipaalam sa'yo na nag-iisa na lang si Mama sa Maynila at wala na siyang kaibigan. Hindi ako nagpakita ng anumang pagdududa. Dado Chua? Oo, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag hayaang ang sakit na idinulot nila ay maging kulungan ko pa. Si Nathaniel? Tanong ko ng mahinahon. Nakulong pa rin. Matagal pa ang sentensya niya. Alam niyang kasalanan niya lahat, sagot ni Isandro. Binyensua? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng alaala ng sakit, kundi ang kapangyarihang magpasiya kung paano ko haharapin ang alaala na yon. Ang katahimikan sa hardin ni Inay ay ang pinakamatamis na tugon. Niyakap ni Katrina si Leo, isang tunay na pagyakap na walang bahid ang pag-aari o pagmamalaki. Ang laki mo na, inaanak. Dapat maaga akong bumisita. Nang umalis sila, hinawakan ko ang kamay ni Leo. Ang araw ay nagliliwanag sa aming hardin at ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay sumasayaw sa hangin. So fan ko'y kung kokak niyan vat. Si Nathaniel ay nagdurusa sa bunga ng kanyang kasakiman. Si Doña Marcela ay nagdurusa sa pagkawala ng kanyang reputasyon, ang kanyang pinakamalaking pag-aari. Si Katrina ay nagsimula ng kanyang sariling landas tungo sa katotohanan. At ako ay isang ina, isang negosyante, isang babaeng nagtatag ng sarili niyang kaharian. Tumingin ako sa langit. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki upang maging kumpleto. Ang aking kaligayahan ay hindi nakatali sa anumang kasal, kundi sa aking kalayaan. Mama, tanong ni Leo, itinuturo ang isang bagong usbong na usbong. Kailan po natin siya pakikainin? Ngumiti ako. Soon anak, marami pa tayong babaguhin dito. Marami pa tayong tutulungan. Nakahawak sa kamay ng aking anak, sa gitna ng aming hardin, ayon sa bawat pangako ng aking ama, ay natagpuan ko ang aking sarili. Ang pag-ibig ko ay hindi na para sa isang taong humila sa akin pababa, kundi para sa mga darating, at higit sa lahat, para sa sarili ko. Ito ang aking bayad sa aking pagdurusa. Isang buhay na nabuhay ng may dignidad.